Magiging masaya ang Pasko ng pamilya Veloso dahil makakauwi na raw ng Pilipinas si Mary Jane bago mag-December 25. Sa huling pakikipagdialogo ng Department of Justice o DOJ sa counterpart nila sa Indonesia, tiniyak nilang magiging patas ang batas ng Pilipinas sa paglilitis sa Pinay. Hindi rin daw makaliligtas ang dalawang recruiter na nagpaalis kay Veloso papuntang Indonesia. 2010 ang maaresto si Veloso sa Yogyakarta Airport sa Indonesia dahil sa drogang nakita sa kanyang mga maleta. Pero ang depensa niya, ipinuslit lamang ito ng kanyang mga recruiter sa kanyang bagahe. Ipinauubaya naman na raw ng Indonesia sa Pilipinas ang pagbibigay ng clemency o ang pagpapalaya kay Veloso. Ayon naman sa DOJ, tanging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. lamang ang makapagbibigay nito alinsunod sa konstitusyon. Sinita naman ng Commission on Audit o COA ang Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa daan-daang sundalo na patay na pero sumusweldo pa. Base po sa 2023 audit report ng COA, nasa higit 73 million pesos ang overpayment ng militar dahil nga napag-alaman nila na 264 na sundalong patay na pala ang hindi pa rin naiaalis ng AFP sa listahan ng kanilang payroll mula taong 2021 hanggang 2023. Ayon pa sa COA, nasa 6 na buwan hanggang lagpas 2 taon nang nakakatanggap ng pensyon ang mga nasawing sundalo. Nangako naman ng AFP na sinisimula na nilang i-validate ang mga pangalan na nasa payroll nito. Ipatutupad din daw nilang iba pang rekomendasyon ng COA. Nagpaalala naman po ang Commission on Elections o COMELEC sa mga tatakbo sa 2025 midterm elections na dapat iparehistro ang kani-kanilang online campaign platforms. Ayon po sa COMELEC, hanggang December 30 na lamang ang deadline ng registration sa kanilang portal. Kasama sa dapat maiparehistro ang mga website, podcast, vlogs at iba pang internet-based campaign platforms ng mga tatakbo sa 2025 elections. Ang paalala ng COMELEC, seseryosohin nila ang pagbabantay sa online campaign platforms ng mga kandidato, partikular nga sa social media. Ang mga lalabag naman pwedeng sampahan ng reklamo at ipatatanggal din daw ng COMELEC sa mga technology company ang kanilang mga campaign platform.